May kulang kami. Oo, wala si Genesis eh. Wala yung isa na, lahat may guest kami ngayon, pero Sis. wala, tulog siya eh. Baldog. Hello guys, we're Welcome. 245. Collective 245. This is Room 245. And nandito kami ngayon sa Birdista, sa may Camarin. Malapit na spot dito kasi. Kasi yung sa baba na spot, wala eh, hindi kami pinayagan kasi madulas daw. Madalas Drama. umulan kasi, tsaka maputik. Ganda dito. Cozy shit. Pero yun, Good vibes lang. okay naman. How's your week pala? How's your week? Kamustang week mo? Mahaba. Mahabang week. Trabaho. Bagay, kasi Trabaho at nabuhay at nag-enjoy. trabaho at ang bilis sa akin, ang bilis ng week ko kasi. Tanga na nga, parang, ayun, dumaan lang. Unemployed. Unemployed shit. Unemployed ka ba? May ginagawa ka naman eh. Yeah, maraming ginagawa naman kami. Type shit. Nandito kami ngayon para pag-usapan reflections namin sa buhay. Ito nga kayo nakakatakutan ng lahat. Alin? Reflections. Bakit? Bakit ka natatakot sa reflection? Tatakot ka sa reflection mo? Night times. How? Paano ka natatakot sa reflection? Hindi ko rin siya maisip kung paano ka natatakot. Mga shadows mo. Mga demons, ganun. Mga demons. Ah? Hindi naman demons. Di ba demons? Mga tropa mo naman mga demons mo eh. Ah, Ano mo, mga memories mong kala mo nakalimutan mo na. Pero deep inside hindi pa. Like yung mga uncomfy kang maalala. gets. Like diba, nag-cringe ka or nahiya ka. Like may guilt or something. Mga ganong shits, mga deepest and darkest. Okay. So mga dark secrets thoughts. sa- Dark thoughts yung parang ayaw mo maano na reflection na maalala, ganun. Ganun. Pero may mga ganun din ako actually. May mga ganun din ako. Pag naalala mo siya, syempre, it's either, depende sa'yo kung ano mararamdaman mo. Usually, uncomfortable and traumatic din. Pero yun eh. Pag uncomfy ka, ibig sabihin in my face. Ayun din ang na-realize ko lately. Aha. Pag hindi ka comfy, Mhm. harapin or pag-usapan Okay. yung something, Ah. ayun talaga yung need mo pansinin. Huwag mo siyang hindi papansinin kasi So, kailangan ano it mo. will linger. Kailangan mo siyang harapin, ganun. Yeah. Pero di naman agad-agad. Ikaw bahala. Set mo yung pacing mo. Depende Ano, sa'yo kung sa paano buhay. maharapin din. Depende sa'yo kung paano maharapin. Pero syempre, it's still you. Was you or were you. Hindi siya maalis sa iyo at It's pero something nakatakot. depende sa tao paano mararamdaman niya. Yan. Hindi ko pa naisip yun. Sino ba ako? Ayoko nga na. Hindi ko pa naisip yun. Sino ba ako without my influences? Sino ba ang influence mo muna? Dami. Magbigay ka ng influence mo. Like, Ba, personal, ikaw, depende sa'yo kung paano mo siya yan. start tayo sa pagkabata. Hindi, yung influence ko talaga nag-start sa kuya ko eh. Music Kuya taste, ko. Aha. So, sino ba Paano- music taste mo nun? Nung Music taste ko Bata nung bata ako. Sound trip din ng kuya ko kasi nakikinig lang naman ako sa kanya pag nag-sound trip siya. ano ba yung mga soundtrack niya daw? Mga hip-hop tas rock. Like Red Hot, Chili Peppers. Halo. May Green mga rock and hip-hop. Parang nagustuhan ko yung ganun kasi wala naman akong choice ng bata ko. Eh, Sabagay kasi yun yung soundtrack niya rin sa inyo, di ba? Wala ka talaga choice. Yun digest ko. Pero magandang bagay yun kasi magagaling yung mga artist niya. Ako naman, di ka Thank you, ma-appreciate mo sila kapag parang, ayun, may tumatanda tayo, ganun. Tapos, soundtrack mo ma-appreciate mo yung mga songs, musics. So, talagang music connects people. Yeah. Music connects people talaga. Tsaka napansin ko nung bata ako, iba yung meaning ng mga kanta. Iba. Syempre, hindi pa natin naiintindihan kasi yung mga kanta dati, di ba? Hindi pa natin deep meaning na. Nakikinig ka lang, ang ganda ng ang ganda galing mag-gitara na ito, ang ganda ng drums, ang ganda. Pero yung Tapos di ba naiintindihan kung ano sasabi, no? Pero maganda. Naiintindihan ko yung words, Words na, pero yung meaning gusto nila. na lang iparating Ah, sa kanta nila. ah, Kaya ngayon, okay. Kaya ang sarap mag-rewatch and mag-release ng mga ano mo dati, mga trip mo dati sa buhay. yung mga hindi mo masyadong naiintindihan ng bata, gusto mo panoorin yan para mas maintindihan mo. Tsaka kahit wala kang kahit di mo siya naiisip na may gusto kong malaman. Gusto mo lang siya balikan na iba na yung perspective at point of view mo sa buhay. Okay. Ikaw, sino or ano ang yung mga influences ng bata? Madami. Kasi nung influence ko ng bata ako saan ba? Music and Sa lahat, style. paano ako naging ganyan? Ano ba tingin mo sa akin? Ano? Ano? Main kasi siguro sa music taste kasi nung bata. Yung household kasi namin dati more on siya, OPM, like Eraserhead, Hail, ganon. Kasama ba sila dati sa bahay niyo? Kapitbahay namin sila pero hindi kami parang magkaka-close ng sobra. Pero naglalaro kami nagdo-Dota kami ganon. Tama sila mag-Dota. Yun mga Dota sound trip ni Owa. Sa tayo? Ano? Sa 245 tayo. Diba, puro OPM yung sound trip niya.
Kanta-kanta lang siya doon. Pero nung parang kapanahunan kasi namin na nung bata ako, ang pag magkakasama amin ni Owa, naririnig ko is mga Republican, ganon. Republican. Yung mga ganong music, type ng music. Ang mga ganon, Philippine mga breezy boys, breezy girls. Com shop soundtrack. Oo, gagi kasi dati tambay ako ng com shop talaga dati. Lagi yung bata, com shop date tayo. Curse One. Oh, Curse One, Okay. naririnig ko yun. Curse One, Breezy Boys. Easy Boys. Oh, 187, yun, yung mga hip-hop 187. dati. Sila yung mga Comes yun, no? sound trip ko. Oo naman. Com shop. Alam mo ba na bata ako, laging hindi ko na-appreciate yung video okay kasi hindi bata pa kasi ako nun, kaya parang Baka na mayayain ka hindi ko pa kasi trip. Hindi sa mahiya, hindi ko lang siya trip ng bata ako. dati. Nakamakanta ka na. Oh, hindi ko trip kumanta dati. Pero yun, habang tumatagal, yun, mas na-enjoy ko na rin mag-video okay. Sarap yung video okay. Ito, nag-enjoy ako sa video okay. Personal question pala. Ano yun? Di ba kaklase kita ng second year? Baby ka pa ng DAS eh. Oo, sobrang bata ako nun actually second year. Ang Pero naalala ko pa naman, marami ako naalala na senior ako tayo. Anong question mo? sa mga trip natin sa ano no. Sorry, sinisip po na ako po tayo na. Sorry. Naalala ko tuloy yung mga big suot natin dati. Carefree. Wala lang. Ang pure lang ng personality. Like, without any care in the world. Yung mga brief natin, Spider-Man, Superman, mga superheroes. Kung ano-ano na Tapos yung damit, mga cartoon characters. Kung ano naman pala nasa TV, Oo, yung Ben ganun. 10. Ano? Iba na kasi ngayon. Dati Adventure kasi, Time. oh, ganun, gago. Yung favorite ko, Gusto ko Adventure naman Time, yun. suot kasi ano. Oh, si Finn. Alam mo yung wala kang pakisa sasabihin ng iba kasi gusto mo yung suot mo. Gusto Hindi kasi dati, wala namang hindi pa uso dati yung mga style, kung ano yung style ngayon na mga ano yung style ngayon. Kasi, may kanya-kanyang style ng mga style lang tao. talaga eh. Tingnan mo yung mga, kung i-compare mo yung high school ngayon sa high school dati sa layo, pag sa styling ng damit. Okay. Parang Maraming na. influences mo is galing lang din sa TV. Or Oo, kung sa ano yung TV, tsaka sa music usually dati. talaga eh. Music, mga rapper, music artist sa style ng tao. paano ba nagbago style mo? So, influence ko din, syempre. Nakikita ko din sa mga Sino ang influence ni Skimane sa kanyang fashion style and fashion statement? Kung sa fashion, siya, wala akong influence, pero yung mga nakikita ko sa, like, kunwari, IG, social media, basically sa social media, nakikita ko yung mga nila, model, tapos mga, Sila Gotswag. Kaya ba yun si Gotswag? sino? Si Kit Lennon. Oo, alala ko si Kid Lennon, yung halba, Solid yung yun, model. no? Ayun, isa rin yun siguro kasi dumadaan sa feed ko. Sa Tapos feed mo. yung mga influencer sa ibang So fly. bansa na magaganda so. Kasi kapag nakakita ko ng style, Ganda. style na sa Japan, let's say Japanese style na streetwear. Tapos pag nakita ko yun, sabihin ko ang ganda, tapos i-adapt ko yung style na yun, pero gagawan ko ng sarili ko siyang style, kunwari. Okay. Kumbaga, May, ano pa din ako parang dun. may footprint ka pero Kumbaga, Sarili ano bang tawag doon? Reference, yun. Reference ko lang yung itsura nila, tapos sinusuot ko pa rin kung parang paano yung babagay, ganun. Ikaw, ano ba yung influence mo sa style mo ngayon? Ako? Ano ba style mo? Like sa fashion, style mo sa fashion, ganun. Ako lang. Ikaw lang. Pero syempre marami akong influences. Like halo-halo. Ma-feel na bata ako ulit magsuot ang pambata. Shorts. Okay, gets. Crocs. Cap. So parang ano ka pa din? Yung kung ano gusto ko maramdaman for the day, ayun yung isusuot ko. Kunwari gusto ko maging maangas, hindi maangas. Gets. Hindi, pero pag in general, kunwari, aalis kayo or gagala, ganun. Ako? O, depende pa rin Gusto ko yung comfy. Marami siguro akong influence pero hindi ko masabi kung sino or ano. Sa music. Music din talaga, no? Oo, kunwari, pag hip-hoppers ka, hip-hoppers din. Or pag rockers ka, rockers din. Sa bagay, kunwari, kapag pupunta ka sa event or gig, tapos yung mga artist doon, hip-hop. Syempre, hip-hop yung tsura mo. Hip-hop. Tapos, Hip-hoppers ka din dapat. Oo, di ba? Parang ka din. I mean, hindi ka awkwardly tignan na parang killjoy ba? Killjoy yung dating ganun. Pero, sabay ka lang sa flow. You do you. Kung trip mo yun, edi gawin mo lang, di ba? Sino ba yung mo ngayon? Sound trip at bakit?
Sino ang sound trip mo ngayon? Sound trip ko ngayon. Ang top 1 ko ngayon sa Spotify, si Wayan. Wayan ka din. Wayan din yung top 1 ko sa YouTube Music ngayon. Wayan. Wayan. no? Wayan worldwide. Wayan worldwide. Grabe. Grabe energy yan ni Wayan eh. Wayan. Nakarating sa North Caloocan, no? Ano, worldwide nga siya. Worldwide. Worldwide. Kung saan siya nakakarating. Shout out Wayan. Ang galing mo. Ano mo? Alam mo ba si Wayan din yung parang nag-influence sa akin na mag-skate? Mag-aral ng Ako rin, skate. si Wayan din. Si Wayan din Kaya nag-ano gusto sa ko akin. Skate. Meron siyang video dati nun sa The Plug. Parang day in a life niya sa The Plug. Ini-interview siya. Oo, tas may gig siya nung kinagabihan. Kasama niya si IDSG. si IDSG. Tas IDSG. naka pa yung logo, yung signage ng B-side sa bahay. Gago. Kulit, di ba? Tangina. Tas, Punta sila sa Paco. gago pa ako. Malapit lang nun. Ano ba? Malapit lang sa amin. Skate lang nila yun, no? Ano yun? LRT? LRT ba yun? Or Hindi. tren? Ay, Tren yun eh. Tren. PNR. Yun, PNR. Ayun. Hindi ko alam yung tawag din pero Philippine National Rail. Railway or ganun. rail station. Hindi ko alam, basta yun, PNR. Tapos Paco, tapos nag-skate lang sila. Yung solid yung Gago, road trip, eh, no? tignan. Guys, panoorin niyo. Panoorin niyo yung Day in a Life ni Wayan. Day in a life ni Wayan. Ganda. Ano siya? Sobrang raw. Galing. Sobrang raw yung ano nila, no? Bago mag-concert. Kung paano na lang sila gumalaw, ganun normalan din. Gin puro, tas sito lang. Solid na Siya, ang galing, gago, ganun. Sila ang connected. Ang angas. Kaya malupit yan si Wayan. Kalit. Isa yun sa mga influence ko din talaga si Wayan. Una kong napakinggan si Wayan sa home shop din eh. Dollars ako dati. Like, pag-uwi ko, diretso ako computer shop. Diba, nag-aantay ka ng Q. mga kasama. 2017 ata to eh. Pinapakinggan ko si Richiga pa, hindi pa siya Rich Brian. The Chica? Si Richiga pa siya. Si Richiga. Si Tapos Richiga. napunta siya sa algorithm ko, yung 12 AM niya. Kala ko Amerikano. Tapos Amerikanong Accent. Asian. Like Asian na nasa Amerika. Ano, kasi ito. Sino kaya ito? Akala ko taga 88 Rising din, kaya pinakinggan ko. Tapos hindi ko alam kung 88 Rising na nun si Chica, pero nag-shuffle siya dun, tapos napakinggan ko 12 AM. So nauna mo pakinggan si Wayan bago Cartel? Cartel, si Wayan. So, Na-discover ko yung Cartel dahil kay Wayan. Ay, baliktad kasi una ko na-discover ng Cartel bago si Wayan. Si Wayan. Unang kata ko na pakinggan nila yung Posse. Yan yung kasi yung sumik, tapos nagtuloy-tuloy yun. Lyrics to. Napakinggan ko yung album nila. Ang ganda nga ng ano nila eh. Discography kung papanoorin mo from the start. Panoorin mo yung Cypher 2. Cypher Sa kwarto lang sila. Kwarto ba yun? Yung parang nasa ano yun eh. Parang museum. Kwarto yun? Hindi ba tindahan ng damit Hindi yun? ko alam kung tindahan ng dam. Pero Parang ganun yung setup nasa nila. isang kwarto lang sila. Tapos umiikot na. Sobrang laro nung Gago ganun. Parang naka-cellphone nga lang yung pang-record nila dun eh. Pero nung una ko napanood yung Cartel, pinaka nagalingan ako kay Troy. Si nickname. Si Troy. Wala, magaling Lyrical si Troy. Assassin. Gago magano yun. First gig ko na tinutahan. Si Troy. Bulo to nun. Welcome na yung Cartel. Bago mag-perform ng Cartel, biglang dumating doon si nickname. Naglakad sa stage, tapos biglang nagsalita, nagkakapela, biglang nag-rap walang music. What the fuck naman? Parang ayun yung introduction niya. Tapos biglang makasama yung Cartel. Galing, gago. Solid, gago. So, yung hindi natin na puntahan yung mga ganong shits ng Cartel. Ayun, na isang beses yung first gig kayo. Yung mga wala pang aircon yung mga venue nila. Yun, walang aircon doon sa venue na Ang inanahan. ganun. Hindi ko Wala na venue. abutan. Ayun, hanggang ngayon, dala ko pa rin si Wayan Si Wayan? sa aking journey. Siya ang pinakamalaking influence kung ano ako ngayon. Galing. So, bigyan ng letter si Wayan pag nakita kami. Gusto mo nang bigyan t-shirt? Letter. Letter. Sinulatan ko siya ng letter ng birthday niya this year. Tago lang sa kwarto. Kasi Ay, Wayan. Kung mapapanood mo ito, Wayan, bibigyan ka ng letter na itong kasama ko. Sana Ano yan? tanggapin mo. Parang birthday greetings with Birthday greetings. malay mo magkita kami. Una ko kasi siyang nakita sa no Good Old Days 5. Isip ko na ko, sorry. Grabe yun. Ano? Grabe yung aura ni Lods. So, sinakop niya yung buong Metro 10 Pasig. ng kulay yellow niya aura. Kamusta pala ng event na yan? Saya nun, gagi. Sorry, hindi kasi hindi ako punta dun sa Good Old Days.
Doon ko nakita sila, Shanty, si Mixwell, si G10C. G10C? Hindi G10C lahat buong G10C. Moy. And then, after noon, na-influencean din ako ng influencean din ako ng G10C. Hindi kasi malupit din naman G10C. Malapit talaga sila. Ang lakas ng influence ngayon, guys. Di ba kung napapansin nyo yan? Balagbag. Ang lakas ng influence ng G10C ngayon. Grabe, balagbag sila. Siguro yung mga teenager na. Teenagers. Sila yung sound trip ngayon. Yeah. Maririnig mo sila sa mga kalsada talaga. Mga nagsusuntukan. Suntukan. Usually, ganun. Tugtog nila G10C, mga kulit. Tsaka sobrang angas ng aura nila. Lalo na si Gat. Parang siya ang pinaka-core ng G10C ng performance nila eh. Kung isipin mo po kung wala siya doon, parang hindi G10C yung mapapanood. Galing mo, Gat. Nung nakita ko ngayon si Gat, ang laking tao pala nun. Oh, gago. Laking tao na ni Gat. Oo, tangkad. Tas Siyok, God. puro totoan yung tattoo sa leg, tapos may Gago, tattoo sa angas mukha. Gagang kulit. Sabi ko, ito, lakas ng dating na ito, Gat. Inaano ko lang si dati kasi Gat. Napahinga ko lang siya nun sa Kote na kanta. Sa Kote nilang kanta. Tapos, yun, sinasoundtrap ko yung iba music nila. Tapos hanggang na-meet ko si Gat sa personal. Hindi nakapagpa-picture kay Gat pero nakita ko siya sa personal. Doon sa event na pinatawa, nagpagaw siya ng 2 cup. Tapos yung isang cup, buntik pang may magsuntukan. Tangay na, ang kulit nan, grabe yan. May magsusuntukan dahil lang sa cup. Solid. Ito, dahil na lang. Ano yan? Chill yung gago. Sige ba makita, guys? Makita. Ang ina wild, di ba? Tatagaan May protection. Bagong silang ka, boss, ha? May protection lang din. Bagong silang to. Hindi gago. Ganda, gusto ko yung vibe dito. Ang ganda. First time kami dito. Bait ni Sir. Hindi ko nakuha yung pangalan niya. Ang galing, Sir Jim yung may-ari. Vibe. Mabait, maganda yung vibe dito. Pero ngayon kasi medyo off yung vibe kasi maulan. Pero malamig. Katilis yun nga ni Sika, yung Euphoria siya. Parang ahead of its time kasi yun. Nag-rap, kumakanta. Iba? Nagpa-falsetto. Doon sa Euphoria, wala siyang Hindi yung falsetto. niya, skills niya ba? Kaya niyang kumanta. Kaya. Kanta lang. Bakit na boses niya? Huwag kumanta siya. Sobrang smooth ng boses. Parang depende sa gusto niya. Kaya niyang gawin. Papakinggan mo yung discography ni Wayan. Ang galing. Pero ano ba, bukod kay Wayan, tinitingala mong artist na yan. Bukod kay Wayan, Tinitingala akong artist na yun. Shanty. Shanty yan, kapatid nyo. Shanty. Galing ni Shanty. Lyrics, meaning, tas yung beat. Napakinggan niyo si Shanty, sa Cozy Times. Merong, kanta si Shanty na sa Cozy Times na dati, kasama si Luigi. Hindi niya pa ginagawa ng, nire-release na official yung song. Parang unreleased, no? Unreleased, tas kinanta niya dun sa Cozy Times. Ay, lagi pinapakinggan ko pagka, senior high ata ako nun. Senior high or, first year college, parang ganun. Tapos, gumagawa ako ng projects na time. Cozy Times. Napakinggan ko pala yan. Tapos, goody yun. Ganda na good energy. Galing yan, Ganda Ganda ng storya nila. Oo. Ng art. Shoutout Liab Studios. Naniniwala ka na malaking impact ng surroundings mo kung magiging sino ka. Parang Or kung magiging ka. Kung sino yung magiging... Oo nga, kung sino Kung ano yung- Kung kaya ano yung kakalabasan mo. So parang kung ano yung nasa surroundings ko, ganun yung magiging kakalabasan ko. Naniniwala ako doon. Oo naman. Oo, yourself naniniwala ako with ganun. Naniniwala ako yan. good vibes. Mm. At magiging good vibes ka din. Oo naman, totoo yun, totoo yun. Pag negative yung surroundings mo, May mga times na parang yung surroundings ko talaga is bad mood. Tas sa bad mood na yun, I mean hindi ako yung bad mood. Doon sa surroundings ko may bad mood. Tapos yung bad mood na yun sa akin napapasa. yung sobrang lakas ng enerhiya ng So, bad parang yung bad mood na yun sa akin, tangay na nadadamay ako. Pag nadamay ako, ang ginagawa ko usually, umaalis muna ako kung ano yung, kung basta sa bounce ka muna, no? spot na yon kapag bad vibes or bad mood yung mga kasama ko, ganun. Umaalis muna ako kasi, talaga ako, nahawa din ako sa mga ganong energy. Oo. Totoo, nahawa ako. Pagka So, Hindi, napansin ko rin yun na need mo talaga alagaan ang iyong enerhiya. Kaya pala may tinatawag na safe space. totoo naman ang safe space, Gagi. Totoo siya. Ikaw bahala kung papapasukan mo yung bad vibes. Pero mga times na parang hindi mo rin makontrol yung May times, mo, sobrang bad mood mo, overwhelming. ganun. Ayun yung mahirap labanan kapag di mo siya makontrol. Kailangan mo talagang
labanan yung ganun. Kailangan mong mag-isip ng mga something na magpapakalma sa'yo or kailangan mong may gagawin ka para kumalma ka ganun. Or kahit wala kang gawin, maging aware ka lang. Parang, hindi, Yan depende mo sa yung tao. awareness mo, no? Depende sa inyo kung paano kayo makakaalis sa bad mood na yan. Oo. Kung ano yung Kung mag-work gusto mo sa bang inyo. umalis, gusto mo bang i-figure out, Aha. stay ka muna sa pagiging bad mood. Pangit mag-stay sa bad mood Ramdamin. kasi iba yung naisip mo pag bad mood kayo. Walang maganda papasok sa utak mo pag bad mood kayo. Ako rin dati ganyan. Walang papasok sa utak mo pag bad mood Pag ganun. bad mood, pag kunwari, bad trip na ako buong araw. Hindi man ako buong araw. Usually, ayun nga, gumagawa ako ng way para mawala yung isip ko nga. ngayon. Parang gusto kong takasan yung bad mood. Ganun. Mali pala siya. Sa akin, sa point of view ko. Natatakasan ko yung bad natatakasan. mood. Kasi, pag tinakasan ko, edi babalik pa rin sa akin yun kasi andun pa rin. Hindi, depende sa'yo kung paano mo siya i-take Oo, natin. depende kung aayusin mo ba. Kaya ba si Siddhartha? Kilala ko siya nga sa Hindi, si Siddhartha. Si Buddha. Buddha? Siddhartha. Kilala ko yung name. Gautama ba? Gautama. Kilala ko Ang real yung name ni Buddha is Siddhartha before siya naging Buddha. Hindi ko alam. S-I-D-D. Hindi ko alam. Harta. Hindi ko siya alam. Totoong pangalan niya kaya, Siddhartha. Ang galing, no? Ay, hindi ko alam. We'll never know kapag di natin siya tinanong, guys. So, So, ang ganda ng, ng hobby niya din pala. ano siya? Anong hobby niya? Hobby niya is, parang ikaw ngayon, yung connection ng katawan and soul and body. Yung ganong mga activities, skateboard, So parang ano siya, enjoying life din. Ganun. tas yoga. Pilates ba yun? Yung parang yoga na binibit-bitan ka tas kukontrolin mo lang is yung core mo. Yung sumasabit-sabit ka. Yung pang babae. Pwede naman sa lalaki, pero usually mga babae gumagawa kasi malakas core nila eh. Hindi ako familiar. Pero basta yun. Yun. Yan yung trip niya. Ang free soul din yun si Sid. Kaya ang refreshing niya pag yung napapanood mo. Pag-usapan naman natin yung mga ano yung mga sound trip natin nung fucked up buhay natin. I highly recommend Suicide Boys para maintindihan niyo yung mga emotions niyo sa buhay. Para maging devil na rin kayo. Di naman devil. Need mo pa rin harapin kasi yung mga nararamdaman mo eh. Hindi mo siya pwedeng takasan. Iba-iba naman tayo kung paano natin ititik yung music. Kung paano nyo siya ipapasok sa utak nyo. Ganun. Isa yun sa mga ano ko actually, influence ko din, Suicide Boys. Suicide Boys. Kung paano ako nagsimula mag-produce dahil sa music nila. Napakinggan ko si Suicide Boys. Suicide Boys. Napakinggan ko Suicide Boys dahil kay Dustin din eh. Sa akin? Di ba yung beats mo, tunog Suicide Boys? Unang generation mo ng pagpaproduce. Di ba yung... Oo, gato. Ano yun yung mga hi-hats na mabilis? Oo, ganun. Tapos Usually yung mga mga sibas na mabilis. Yung mga aggressive na beat type shits. mga burg. Basta mga Yung ganun. may build up na sobrang tense. Tas, Then papalo yung Oo, ano. Ganun yung mga una kong beat. Grabe sobrang raw. May SoundCloud to guys. Yeah, I have SoundCloud. Skimming. Lalagay ko na rin sa link in description, SoundCloud ko. And SoundCloud socials na. namin dalawa. Siyempre, Collective 245. Hindi mo na naniningil ng beat. Meron din mga natawag dito. Nagtatanong kung magkano daw ng beat. Pero sa ngayon, hindi mo na napapabadges. Hindi mo, basta... Binibigay ko lang ng libre eh. Lalo kapag parang basta tropa ko. Gawin yung gamitin niyo yung beat, huwag niyo lang itambak. Oo, ganun yung ginagawa ko. Doon kasi ma-appreciate ng mga producer, yung mga binibigay nila. Oo. Ginagamit niyo yung beat. Lalo kapag narinig, narinig nila yung beat nila sa sa akin lang sa POV ko. Kasi kapag naririnig ko yung gawa ko na beat, tapos may nagre-record, tapos napapakinggan ko on live or on phone, ganun. Ako nilupit ko. Oo, gago napapagan. Ang lupit talaga. Napapaganda na ako. Sobrang, lalo na kapag kinanta sa live, pag yung may mga bitaw na kinanta sa live gig, ang sarap sa pakiramdam. Merong time na sa isang gig sa Manila, yung Sino kasama nun? Montalban Homies? Montalban Homies. Anong pangalan pala ng grupo niyo sa Montalban? Sila lang yun, 333 Coterie. Pero ngayon medyo... Sila Andre ba yun? Hindi. Ano yun? Sila Paul? Si Paul, iba naman yun. Solo artist yun si Paul. Solo artist. Si Justin yun, di ba? Si Justin, Baby Boy Paul Sim. Justin. Tapos, ang triple three Coterie kasi, tatlo sila. Si Leklek, si Sai, tsaka si Geng. Yun, tatlo yun, sobrang lupit. Kaso ngayon, medyo pa sila eh.
Ewan ko kung Discovering thyself. meron silang mga kanya-kanyang trip Journey na sa pa, buhay. yeah. May trip na sila ngayon. So, 333 ngayon medyo hindi na ulit nagsasama. Wala na ulit ni-release na music. Ganun. Pero marami silang music na wala na rin yung iba sa SoundCloud. Parang pre-private nila. Pero kung naabutan man yung mga kung napakinggan mo lang siguro dati yung mga ganda. Solid din yung mga tropa mo eh. Gagaling grab, no? Magagaling yun. Talented Bugs yung mga din. doon. Ngayon kasi meron na hindi na lang 333 yung parang gumagawa doon ng music. 333 kasi wala. Medyo off na, di ba? Ang pumalit ngayon is XG. Ano siya? Satanic Goonies yung pangalan. Satanic Goons yung pangalan. So, ayun, sila yung parang naglalabas-labas ng music ngayon. Sila yung more active. Tapos, ayun, wala. Na-miss ko lang din yung mga tropa namin sa Rizal. Malaking influence din sila sa'yo. Kung ano ko ngayon. Hindi naman. Ako yung parang feeling ko lang siguro sa akin siguro kung hindi kami nagkakilala ang naging nangyari kasi si Sim yung una. Nung Sim, si Sim, the one si who Sim. started it all. Oo. Kasi diba, Thank you, Sim. ang kwento doon, parang nasa mall ako ngayon. Kasama ko fam ko. Tapos nag-chat si Sim, sabi niya may papaalala daw siyang artist. Kasi gumagawa ng beat, diba? Nagpo-produce ako. Tapos ang pinakalala niya una sa akin si Justin. Si Paul, si Nijas. Guys, follow si Nijas. Then after nun si Nijas, 'di ba, gumawa ng beat. Pero hindi na-release yung kanta, parang di yata natapos. Pero nagtuloy-tuloy yung band namin nun. Tapos hanggang sa nakilala ko yung mga Rizal homies. Yun, yung 333 Coterie. Doon, na sila. After nila ako makilala nun, syempre nagpasahan ng beat, ganyan-ganyan. Tapos, the rest is history. Parang ganun. nakahanap ka ng panibagong purpose ng mabuhay, no? Parang ganun, tao. Tapos, ayun, sarap kumanik dito. ng Gusto ko maging maangas din na gago. Tapos, katulad na tong mga to. sila, nung nakilala nila din ako dahil kay Justin na parang, hindi, nagkita-kita kami nun sa event. Tapos, pero nagpo-produce na ako nun. Tapos, nung nakita nila ako, natuwa sila sa akin na parang, man, magpo-produce ka pala ng beat, ganyan-ganyan. Ayun, na-warm welcome ako ng mga tropa. Hanggang, ayun, nagtuloy-tuloy na. Doon na parang nabuo yung band ng tropa sa Rizal nung nag-meet up kami ng personal. Tapos kay Sim lahat talaga nagsimula. Dahil kay Sim din. Oo, yung ginagawa namin, kay Sim lang din to nagsimula. Gago, yun. Well, Sim. yeah. 245 din yan si Sim, guys. 245 din yan. Pakita namin siya sa inyo next time. Siguro, next time pag free siya. pwede namin siya i-guest dito si Sim. Yes. Busy siya ngayon eh. Dadayo kami ng Rizal, guys. Doon nga magpa-podcast trip kami doon kasama yung mga Rizal homies. Sobrang grateful ako kay Sim pala. Ayun yung mga klaseng human being na once in a lifetime mo lang may encounter sa buhay mo. Di naman tayo dati, like yung close na tropang ganito katulad ngayon. Diba lang naman tayo, magkaklase, kasama sa taekwondo, banda shit. Connection dati ng ganito, wala tayong ganito dati. Kasi dati kanya-niyang trip eh. Siya kasi naglulol eh. Ako lolor. Ako Dota ako eh. Dota. Magkaiba na kami agad. Iba na trip. Tapos pang umaga siya, pang hapon ako. Ayaw, Cutting sila umaga, ako cutting hapon. Di kami nagkakasabay na schedule Hindi kami talaga. nagkakasabay mag-cutting, kaya ganun. Kasi pag kakating siya, ako mag-cutting pa lang. Tapos na mag-cutting siya, mag-cutting pa lang. Yeah. Papunta pa lang siya, babalik na ako. Ganun yan. Kaya minsan nagkikita kami sa Playnet. Doon sa Playnet. Doon sa Playnet. Tapos kapag may jam, banda namin dati, jam kami, ganun. Usap. Nakakamiss yung mga ganun. Tapos ngayon, Yan, nagkita kami ulit. Connect na kami, diba? Ganun yung universe, may ibig sabihin ang lahat. Naging 245 na kami. Super fun. Naniniwala ka ba dun sa, diba may na-meet kang tao from the past, di mo na ulit ma-encounter may kita. Yung, ayun niya may saying na ganun. na ang ibig sabihin nun ay Hindi kayo para sa isa't isa. hindi naman kayo para sa I mean, isa. Tapos na yung niyo. tapos na yung journey yung dalawa. Journey yung dalawa together. Naniniwala ka dun? Sa ngayon, hinayaan ko lang din na mag-flow. Pero kung Flow. magkita man or hindi. Hindi mo pina-force, no? Hindi ko pina-force. May ganun din kasi ako na, Totga ba? May Totga ako. Tapos, ayun din yung first love ko. Kaya, kung magkikita mo kami, tinadhana. Kasi ngayon meron siyang shota. So, hindi ko alam. Okay na ina. Time will tell. Yeah. Universe will tell. Pero nagkita kami ulit ngayon. Ilang taon tayo tagal. Actually, diba? tagal. Ano na yun? College? Before siguro tayo nagkita.
Hindi ko alam ba't kami nagkita ulit ni Dustin eh. Siguro meant to be talaga kami para gawin itong Meant mga to bagay be. na to. Para ipahiwatig sa Bigla inyo. lang tayong nagkaya, no, lumabas. Walang dahilan. Di na, kahit sobrang tagal natin hindi nagkita. Oo. Tara, Das, tambay tayo dito, Das. Tatapusin na namin guys. Tapusin namin pala to kasi magsasara na sila. Yes, magsasara na sila. Pero yun nga, sana may natutunan kayo sa Pinagsasabi namin. pinag-usapan namin ngayon. So, Ang lesson for today, as of today, ano to, this is a reflections and idols. The reflection and influences. That's gonna be our title. So, yeah. ayun lang. Do your own shit. Discover the things that you want in life. Yeah. Like, Just enjoy life. sundin nyo lang ang mga trip nyo sa buhay. Huwag, hayaan nyo yung mga judgers. Dami Hindi sila. mo maiwasan yung mga judgers eh. Kung gusto mo K-popers din ako dati. Yeah, dumaan din ako. K-pop. Appreciate mo lang mga bagay, mga small things. Hindi ka talaga sasaya eh. Yes, small thing matters. Small thing matters. Tapos, ayun, sobrang laking tulong ng pag-reflect. Sabi nga ni Wayan, tumingin ka lang lagi sa salamin. Mhm. Tignan mo kung ano yung nakikita mo or sino yung nakikita mo. Yes. Figure out mo kung ano yung gusto mong makita. Ayan, so yeah. That's it. That's gonna be our episode 1. This is episode 1 from Episode 1. Collective 245. I hope you guys Yeah. enjoy and sana may matutunan kayo. Nag-start pa lang kami. Yeah. Kaya But- episode 1 pa lang. Mhm. But you'll catch us See you naman. sa episode 100 and other episodes Yes. as well. See you sa mga guests namin in the future. Kung umabot ka dito Bye. sa dulo ng video, Yes. thank you. I really appreciate your existence. Thank you. Okay. Bye-bye. Once na kami. Collective 245. 245. This is Room 245.